Naku, Kuya Kim, maraming pagkain sa Pilipinas ang magkakahawig at magkakalasa, pero magkakaiba ng tawag. Depende nga sa lugar yan, Mami Su. Kaya kahit saan ka mapadpad dito sa atin, parang dapat subukan at ipinagmamalaki nilang pagkain. Tama. Akalain niyo ba Laguna at Sorsogon ang layo ng distansya niyan, pero meron daw magkakambal sa lasa at sarap? Ay, talaga. Yan ang kwentong inalam ni Jaime Santos. Si Jamie pala. Kung kakanin ang pag-uusapan, paniguradong ang bawat bayan sa Pilipinas may pambato niyan. Ang ilan, tila magkakambal pa dahil sa nahahawig nitong mga sangkap at lasa, gaya ng espasol ng Laguna at ang hinagom ng Sorsogon. Magpipitong dekada na ang negosyong espasol ng pamilya Castelo sa Nagcarlan, Laguna. Mahilig daw kasing gumawa ng kakanin ang kanilang nanay na si Belen. Ang aking ina ay upang makatulong at matugunan yung pangangailangan naming magkakapatid. Naglalako siya ng kanyang ginagawang sariling kakanin na espasol. Mula sa paglalako sa mga kapitbahay, unti-unting nakilala ang espasol ni Nanay Belen sa kanilang lugar. Ito raw ang bumuhay sa 11 niyang anak. Sa 7 dekada raw nila sa negosyo, wala silang binago sa orihinal na recipe ni Nanay Belen. Yung aming kinikita dito ay malaking tulong sa amin, sa bawat pamilya na nakikinabang dito sa negosyo ng Belen's Espasol. Sa paggawa ng espasol, una munang kinayod ang niyog. Kung tawagin dito sa amin kasi alangan, hindi siya kumakalog, mura, yung coconut. Saka, pinagsama ang asukal at ginadkad na niyog para makagawa ng bukayo. Habang niluluto ito, pwede nang isabay ang pagsasaing ng malagkit na bigas. Kapag naluto na ang bigas, saka ito gigilingin. So pagkatapos nito, ilalahok na natin siya sa bukayong alangan. Ayan. Hahaluin ito ng mabuti at ililipat sa lusong ang nagawang mixture. Bubuhusan ito ng giniling na binusang malagkit na bigas. Ang espasol, paulit-ulit na babayuhin at hahaluin sa lusong. So imimix lang natin ito. Pagkatapos makuha natin yung tamang liga at yung texture, ay tapos na po yung proseso. Dadaan na po siya sa packaging. Ang kapito. Pagka yung regular na araw ay nakakagawa kami ng 10 salang. Siguro baka mga 1,000 to 1,200 balot per day. Mula Laguna, nagpapabusog daw sa Sorsogon ang tila kakambal ng espasol, ang kakanin na hinagom. Sideline ng propesor na si Nestor ang paggawa at pagbebenta ng hinagom. Isa raw ito sa paborito niyang kakanin. Naalala ko ng bata pa ako, yung lola ko, every time na uuwi sa bahay, suot-suotin yung duster, tapos may ilalabas siya sa duster sa bulsa, nakabalot sa dahon, yun yung hinagom. Ang hinagom ni Nestor, ginawan niya ng ibang bersyon. Kumpara sa tradisyonal na hinagom, hindi na niya ito binibilog, kundi binubudburan ng tostadong malagkit na bigas at pinasasarap ng laman ng buko. Sa paggawa ng hinagom, una munang tinutusta ang malagkit na bigas, saka ito gigilingin. Sa isa pang kawali, pakukuluan naman ng gata bago ihalo ang laman ng buko. Yung pambalot natin ng saging, papainitan natin para hindi siya mapunit habang binabalot. Kapag luto na ang buko at nagmamantika na ang gata, lalagyan ito ng tinustang giniling na bigas at dahan-dahan itong hahaluin. Ilalagyan na natin ang asukal. Isalin sa molde at saka bilutin sa dahon ng saging. Kung tradisyonal naman ang gusto, bibilugin lang ang mixture. Saka, paiikutin sa giniling na tostadong malagkit. Sarap talaga ng hinagom. Ulit-ulit, sabihin ko masarap. Pag hindi mo ito nasubukan tikman o hindi mo ito natikman, siguradong mamimiss mo ang isa sa pinakamasarap na parte ng pagiging Sorsoganon, ang hinagom. Ang espasol ng Laguna at hinagom ng Sorsogon, kambal na sa mga sangkap, kambal pa sa lasa at sarap.
Ako si Jamie Santos at yan ang kwentong dapat alam mo.